Dito sa Pinas. Sa Pangasinan. Pangasinan. Ilan po anak mo? 3. Kasama po ba silang lahat? Ang sa'yo lahat? Yung panganay may asawa. Hindi ko kasama. Tapos yung sa pangalawa, nandito siya sa Canada. Tapos yung bunso nasa Pinas. Ano po? Mahina po talagang boses niya eh. Ano po? Mahina po ang dating ng boses niyo rito eh. Wala ho kayong headset, sir? Headset po, sir? Wala po kayong headset? Mahina lang yung signal niya, ma'am. Pag mahina po kasi yung signal, no? Pag bumukhang bingi tayo kasi naglalag, delay yung buses, gano'n. Putol-putol. Yan na po. May headset na po. Hindi ko marinig. Lama, narinig. Ayan, okay na po ba? Pwede mag-earphone. Hindi ko marinig eh. Ayan, narinig na po kita. Okay na, malinaw na. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ilan pong kasama pong anak mo? 3 po sa inyo, nasa inyo lahat? Oo, nasa akin lahat. May edad na yung dalawa. 32, 29 at saka 17. Asan ka po ngayon? Dito sa Canada. Tagal ka na po doon? Mag 1 year. Ano po, diyan ka po nagtatrabaho o ano? Bumisita lang. Kailan po uwi mo? Baka next year siguro. O, depende. Sir, hindi po talaga kayo klaro, sir. Dumistansya ho kayo sa ilaw, sir. Wag po kayo tumapat. Dapat 1-2 metro po yung distansya mo sa ilaw. Oo. Kasi hindi ka po makamukaan ng asawa mo. Ayun, na-stay ng mga viewers natin, sir. Hindi daw po nila mamukaan. Bakit po? Ayan po. Dikit lang ho sa pader, sir. Dikit lang ho kayo. Yan. Okay na ho yan, ha. Wag na ho gumalaw. Kakatawa naman. Okay na po ba? Wag na ho igalaw, sir, yung kamay, sir. Ano po pong pangalan mo? Marivic. Mardik? Ganda na pangalan mo po ah. Kayo po. RIC o Rico? Nako po. Asa na po yung Ano asawa ninyo? Asawa po ninyo? Wala. Nasaan? Wala na po eh. Paano nawala? So, nasa kabilang bahay na po. Oh my God. Siya po yung sumuko, hindi ako ang sumuko eh. Bakit po kayo sinukuhan? Yan hindi ko po alam eh. Sabihin na lang po natin na hindi marunong makontento, yun na lang po. Naku po. Sino ang hindi? Wala na nga po akong busy. Sino ang hindi makontento, Wala sir? na. Yung siguro yung ex ko. Okay. Akala ko ba naman sinukuan ka niya kasi hindi ka makontento. Siya pala hindi makontento. Wala na nga po ako bisyo since birth ko. Hanggang ngayon, wala akong bisyo. Workaholic pa. Ha? Sino pong workaholic? Ayun naman pala, yun sigurong rason, sir. Kasi puro ka trabaho, wala kang time sa kanya. Hindi mo kinakalabit. Hindi nga po, gabi-gabi kinakalabit ko ah. Oras-oras, minuto eh. Wala, hindi. Baka po nagsasawa. Akala ko nagtatrabaho ka tapos minuto. Kasama ko naman po kasi sa bahay lagi eh. Kaya po siguro nagsasawa kasi kalabit kayo ng kalabit. Iba naman po yung kalabit na sinasabi niyo eh.
Hindi, syempre, na-annoyed siya kung kinakalabit mo. Syempre, sino ba naman yung kalabit ka ng kalabit? O kung may ginagawa naman siya, di syempre, naiistorbo siya. Hindi po, charot lang yun. Ang totoo po talaga, hindi talaga, wala eh. Ay, Ewan ko, hindi ko alam. Malalaman na. Yun po talaga ang totoo eh, wala, hindi ko alam. Pinagtagpo pero hindi tinadhana, ganun ba? Isipin nyo, halos hindi ko na nga po mabilang-bilang sa daliri ko para tanggapin eh. Ulit-ulit na tinanggap yun, pero para magtiho lang. Pero wala eh. Napagod na ako sa katatanggap. So, sumuko po kayo. Opo, kasi sabi ko nga po sa inyo, halos hindi ko na mabilang sa mga daliri ko. Kahit isama pa natin yung daliri ng kapitbahay namin eh. Naku po, hindi po pwede yun. Trespassing po kayo pag ganun. Ano pong trespassing ay ako na nga pong tumatanggap sa kanya para magpinulang. Kaya ang ginawa ko, pinalis ko na lang siya ng bahay. Parang hindi na maging magulang lahat. Serious po, bakit po nyo pinaalis? Hindi po kayo kasal? Kasal po ako. Oh. Pinalis ko nga po dahil may napapansin ako kasi ano eh, may iba na eh. Kaya ako naman po pang forever, panghabang buhay. Kaya nga po sabi ko sa inyo, hindi ako sumuko siya. Pero sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, kayo kasal pa rin. Kaya Oo naman, hindi ko naman po tinatanggi yun eh. siguro one day magkakasundo pa naman kayo. Hindi na po. Ilan ang anak ninyo? Tatlo po, dalawa ko may panganay na akong mga asawa at anak na. 4 na po yung apo ko. Oh. Ito po, nakapagpagawa ko ng bagong bahay. Ano pong work ninyo? Mananahi po. Oh. Mananahi Dito po ako sa bahay. Dito po ako sa bahay, nananahi sa sarili kong bahay. Bagong patayo kong bahay. Yung dati namin bahay, iniwanan ko na rin, binigay ko na lang sa anak ko. Focus na lang po sa goal. Focus na lang sa goal. Ganun na lang. Ibalik ko na lang ulit ibalik ko na lang yung dati kong negosyo. Kasi gawa ng dati meron kami negosyo po. Nawala ang lahat eh. Dahil sa ganung sitwasyon. Ayun na yung negosyo mo ngayon, sir, na tahian. Opo, simula naman po talagang yun na po trabaho tapos yun. Mananahi nga po. Nag-pest nga po kami dyan sa Taytay dati. Tiyanggian. Wala lahat. Yung mga anak niyo po, sir, dala-dala po ba niya o dyan sa inyo? Wala po. Bali, may mga kanya-kanyang pamilya na po. Yung bunso ko po, 16 years old na. Oo, andyan sa inyo. Wala po rito, nasa lola niya. Pero pumupunta po rito minsan, dinadalaw ako. Bali, nag-isa na nga lang po ako dito sa bahay ko. Oh. Eto, sabi nga naman, huwag mong problemahin ang problema. Ayaw mong problema sa iyo. Ganun po talaga eh. Oo. Hindi naman natin inaasahan yung ganitong buhay eh. Move on, ganun, di ba? Mag-move on. Kailangan naman po talaga eh. Ang kailangan lang talaga sa buhay ng tao is maging matatag ka. Huwag ka makakalimot sa taas. Correct. At kung hanapin mo yung maging tamang tao para sa'yo. Baka ikaw na nga po yun. Wow. Ano po bang gusto niyo sa isang lalaki? Ay naku, marami. Baka po wala sa akin lahat yun ah. Gusto ko yung walang bisyo. Ay, pasok na po ako dun. Oo. Kasi since birth ko naman talaga, until now, wala akong bisyo. Oo talaga. Opo.
Talaga Since lang. birth po yun, talagang walang mala talaga. Kahit Mm. alokin nila ako, bahala kayo sa buhay niyo, magpakalunod kayo sa alak. Hanggat maaari po kasi ayaw kong malagyan ng alak yung katawan ko eh. Oo, ganun po ba? Opo. Kasi hindi naman ako naniniwala dun sa kasabihan na kailangan ng alak ang katawan para maging matibay ang katawan. Pero hindi naman po Ang ilagay po natin sa katawan yung tubig dahil yun ang talaga nagpapalakas sa katawan natin eh. Oo. Hindi po ba? Ang alak, pagka nagpakalunod ka sa alak, bukas makalawa, sasabihin, solve ng problema. Pero ang totoo, hindi naman. Andyan pa rin. Sakit na sa ulo, sakit pa sa bulsa. Ay, di po ba? Oo naman. Ano pa po bang gusto niyo sa isang lalaki? Bukod pa po doon. Ay, gusto ko yung yung responsable. Yung hindi Ay, naku, nakaka- pasok na rin po ako dyan. Ay, pasok talaga ah. Opo, pasok na pasok sa mga. Dalawa na, kakadalawa na ako. Dalawa na. Ano pa po ba? Malaki. Malaki ang tiwala. Tiwala. Ay, naku po, dyan na, pasok na rin po ako dyan. Kasi nasa dati kong ex, sa 25 years namin pagsasama, may konsupilatong lalaki kahit na sinong kausap niya, wala akong pakialam. Oh, di pwede yung Opo. ganon. Hindi po ang ibig ko sabihin, pakinggan po muna niyo ako. Ang ibig ko pong sabihin sa ganun, makipag-usap ka, basta sa akin, may tiwala ko, trust. Doon, trust ko sa'yo. Pero once na magpakita ka sa akin ng hindi maganda, wala na, katulad dito nangyari, wala na, as in wala na akong tiwala. Eh, di ba sabi po ninyo na pinipilit nyo naman sinusuyo? Opo, pero wala na pagsusuyo, wala nang ayaw papigil, ayaw magpakatino, ayaw na talagang ayos ang buhay. Kumbaga gusto niya sa magulong mundo eh. Ibigay ko na lang pong hilig. Eh, baka po nakakitaan po kayo ng mga ibang negative na Hindi, sabihin na po natin, well, hindi naman tayo perfectong tao. Isa lang alam kung perfecto, yung si perfectong pangalan eh. siyempre Ganun po talaga. kasi minsan sa isang buhay meron talaga yung hinahanap na wala sa isa gano'n. Eh yun nga po, hindi po tama po yung ganon. Huwag po niyong hanapin kung ano man yung meron na may nakita kasi ibang tao. Huwag mong hanapin sa ibang tao. Ang sa akin po kasi, kung saan ka nadapa, pagtisan mo kung hindi ka naman nagugutom sa isang araw eh. At nakikita mo responsable yung lalaki, hindi ka sinasaktan. Physically. Sa bagay depende nga kasi sa mga sitwasyon ng kami kanya-kanya kasi tayong pananaw. Yung iba, Oo nga po. Alam ko, naunawaan ko naman po yun. oo, Kaya nga po, hinahangad nila yung mas binigay ko na lang hilig niya. baka Basta pinaglaban ko gusto niya- siya. Basta baka gusto naman ng misis nyo yung mas higit pa, yung ine-expect niya. Yan. Mm. Ay di bahala po siya. Oo. Wala na po akong magagawa eh. Oo, yun. Kaya yun ang naging problema. Wala na po akong magagawa. Maghanap siya kung sabi ko siya. Yung maraming bisyo. Yun yata ang gusto niya eh. Baka may Hindi naman siya nagsisisi kaya sir doon sa pinalit sa iyo. Kung masaya lang naman siya doon, siguro okay na, no? Oo, baka. Ay bahala na po siya. Wala na akong pakialam sa akin. Masaya at hindi siya. Basta ako masaya na ako sa buhay. Hindi ko mga anak ko. Tulong ko mga anak ko. Yun lang. Sige, change topic tayo kasi wala ka naman ng pakialam pala doon, sir. Oo nga. Ano pa kung gusto niya sa isang lalaki? Nakakatatlo na ako eh. Nakakatatlo ka na talaga. Opo. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Siyempre, sabi nyo, yun ang gusto niya sa lalaki. Di nakatatlo na ako. Ano pa po Ayun. ba? Paano mo nalaman nakatatlo ka na? Sabi nyo, unang-una sa lalaki ay gusto niya walang bisyo. Bisa na po minsan- yun. Kasi ito in reality, sa katotohanan, mayroon yung mga nagsasabi na ganito ako. Pero, sa totoo lang, baliktad pala. Yung Ay, hindi contrast pala po. yung contrast pala Hindi yung po, wag- sinasabi niya. Di ba may mga ganun? Oo nga, kasing- oo nga po. Alam ko naman po, pero kung maniwala man po kayo hindi kasi, alam na unawan ko naman po kasi,
So kaya yung isang tao, pag hindi mo talaga siya nakakasama, nakakaisama sa isang kung hindi mo talaga lubos makikilala ang pag-ugali ng isang tao. Pero kung ano po yung sinasabi ko, ina po yun. Sabihin ko po ba na masamang tao ako sa inyo? Wala namang, yung sabi nga nila na wala namang magpupulit ng sariling katawan sa harap na isang tao, di ba? Gano'n talaga, i-build up mo sarili mo. Totoo naman po yun eh. Naintindihan naman po kita. I-build up mo talaga yung sarili mo. Hindi mo naman siya pwedeng i-down, di ba? Opo, naintindihan naman po kita. Ano pa po? Change topic na lang tayo, sabi ni Sir DJ. Di ba, sir? Sige po. Ikaw na po, kwento ka naman po tungkol sa ano po niyo. Wala naman akong ikukwento kasi sa akin kasi wala nga. Biyuda na nga ako eh. Ba't po namatay yun, ma'am? Si mister mo? Nung 2020 pa po. Mag 4 years na nitong June. COVID? Hindi po siya na COVID, kidney failure. Ano po kayo? Baka meron pa po kayong tatanong. Tanong ka pa po. Ako mahiya. No, hindi ako nahihiya. Bakit ako mahihiya? Madaldal lang po kayo, ano, sir? Naku, joker po ako. Masayahin tao po ako. Oh. Seryoso po ako sa buhay. Ha? Sabi mo, Seryoso? joker ka. Bakit? Oh my God. Komplikado naman po, sir, yung sinasabi niyo. Sabi niyo kanina. Ibig po sabihin, joker kayo tapos seryoso. Ano yan? ibig po sabihin, joker ako. Pagdating sa trabaho, seryoso na. Oh, okay. Malawak po ba ang pangunawa niyo? Lahat tayo, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang pangunawa. Meron yung time na ayaw nating umintindi. Meron yung time na naiintindihan natin yung isang tao. Diba? Ganun naman eh. Opo. Oo. Siyempre, depende yan kung anong sitwasyon. Kasi bakit mo iunawahin yung isang tao kung useless naman siya sa buhay mo? I-let go mo, diba? Ganun yun eh. Okay po. Yung asawa ko magto-29 years na sana kami nung namatay siya eh. Tagal na rin po pala, no? Kasi 21 years old ako nung nagpakasal ako. 21, pares po pala tayo, 21 din eh. Pero Kaya maaga akong kapag-asawa. Pero never akong binigyan ng problema ng asawa ko. Yun nga lang, hindi siya pinalad na mabuhay ng matagal, kaya ganun ang nangyari. Siguro. Ganun po talagang buhay. Oo. Pero ngayon, ma'am, ano po kayo? Visitor, visit visa po dyan sa... Oo. Opo. 6 months. May kamag-anak po kayo dyan? Yung anak ko, sir, nandito. Siya po ang nag-sponsor sa akin. Tapos actually, nag-remain ulit ako ng 6 months dito. Kaya magwa 1 year ako this September. Nagpa-part-time ka naman kahit paano? Opo, meron din. Kumikita rin. Palinis-linis dyan, pa-cleaning-cleaning kung saan-saan. Gano'n naman dito ang buhay kasi masaya ka na kung naglilinis ka dito, diba? Kasi every hour may sahod. Compare dyan sa Pinas, walang sahod, nakatunganga. Dito kahit tidy-tidy lang, okay na siya, diba? Maganda ang buhay dito. Maganda rin ang buhay sa Pinas. Dito po naman, pagka nasa Pinas ka na, masipag ka lang, okay na eh. Pero may mga post kasi ngayon na nag-viral eh, na kung sino ang ang gusto na mga taga Pinas sa diyan sa sa may Canada.
Oo. Ay, marami po sa DJ. Marami pong nag-viral ng ganun. Mag-change ng ano. Opo. Opo. Mag-change ng citizenship. Ayaw na nila sa Pinas, mainit daw eh. Hindi ko po ipagpapalit ang Pilipinas. Naku po. Sabi nyo lang po yan, sir. Sabi nyo lang po Opo. yan. Hindi po, totoo yun. Sabi lang po ninyo yan. Pero, masarap mamuhay sa ibang bansa, lalo na kung makakasanayan mo. Ewan ko lang po, basta mas pipiliin ko pa rin ang Pilipinas. Bagay, depende nga. Umalis man ako sa bansang sinilangan ko, babalik at babalik pa rin ako dito. Oo, ganun talaga. Pero nakapag-abroad na po kayo, sir? Opo, dati. Saang bansa? Brunei po. Saan? Brunei. 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 Oh. Oh, gaano po kayo tagal dun, sir? 2 years po. Finish contract. Ano trabaho mo dun? Nananahe rin po. So ayaw mo dun? Iba pa rin pag dito sa Pilipinas? Mas gusto ko pa rin po rito sa Pilipinas kasi sa Pilipinas marami ako napupundar, marami akong magiging buhay maayos. Kaya sa sariling sikap po ganun lang. Pag talagang interesado ka sa buhay, magandang buhay kinabukasan. Dito pala sa Pilipinas, makikita mo ng pagsisikap, makikita mo mga naipupundar mo. Eh, mali pala yung iba na nag-abroad, no? Kasi rason nila, wala pag dito sa Pilipinas, nga. Oo, pag Hindi naman po sa lahat. Kasi katulad din naman po kasi sir ng ano eh. Lalo sa yung mga ibang mga nag-abroad, 11 years, 10 years, 20 years. After ng 20 years, bumabalik dito, nga pa rin. Nga pa rin, no? Oo, hindi naman po sa lahat ha. Depende nga po sa tao yun. Depende naman po, sir. Huwag po kayong ganyan. Magagalit po ang mga OFW sa inyo. Hindi kaya nga po sinasabi kong hindi naman lahat eh. Kasi kung dito ka lang, madiskarte ka talaga sa Pinas, pambuhay ka. Kasi kung anin mo yung malaking sahod sa abroad, kung padala mo lang din naman sa boyfriend mo, kakaloka. Walang matitira. Nasa tao pa rin. Correct. Oo nga, pag nasa tao pa nga rin po yan. Correct po. Kailangan talaga ang pera. Inilalagay sa tamang ginagamit sa tama. So marami ka na palang naipundar, sir, no? Asawa na lang kulang? Opo. Nung binata pa ako, nakapundar ako ng bahay namin. Tapos pinatira ko sa kapatid ko. Then yung bahay namin ng ex ko, ako rin nagpundar. At least meron din siyang ambag doon. Then nung naghiwalay kami ng itong ano lang, after pa ng 4 years o 5 years, nakapagawa ulit ako ng bagong bahay dito. Wow. Kaya ito, nag-iisa na mumuhay. Hirap nga po eh. Oo. Kaya ko na-realize na pagka yung mga, iba talaga yung mga may makakasama ka sa buhay. Pagtanda, pag nag-asawaan yung mga anak mo, wala na. Yung asawa niyo po ba, kailan po kayo naghiwalay, sir? Anong taon po kayo naghiwalay? Ano na nga po, before pandemic pa eh. Pero yung nga po, sabi ko nga po, tinanggap ko ulit na paulit-ulit para lang maging maayos ang lahat, maging matino. Wala po talaga eh. Kaya ako na po mismo nagpaalis sa kanya rito sa bahay. So, nung pinaalis mo, sir, bit-bit niya naman kaagad lahat ng gamit niya? Hindi na lumingon? Oo. Hindi na po. Tinapon ko na sa labas eh. Naku po. Ay. Saklap naman. Ay, ayaw po magtingo. Di po ba? Halos hindi ko na nga po mabilang-bilang sa daliri ko para hanggang magtingo. Ay, ayaw magtingo. Di ba? Wala na akong magagawa eh. Ganon. Opo, ganun talaga eh. Ayaw niya magtino, di bahala siya. Umalis ka sa poder ko. Kumbaga, nasa kama ka na eh, nasa kutsyon ka na, pumunta ka pa ng banig. Ha?
kutsyon talaga. Kutsyon talaga. Opo naman. O, kutsyon na yan. Ah. Baka hindi pong kanya nag-kutsyon ang gusto niya. Mm-mm. Gusto niya yung mas malaking kutsyon. Mm-mm. Mhm. So meaning, Pumunta siya naman. meaning sir, alam mo kung saan siya ngayon, alam mo yung status niya, kung masaya po ba siya doon, anong Doon po siya sa anak ko. oh, Kinuha muna ng anak kong panganay kasi kapapanganak lang ng anak ko. oo. Ayun naman pala. Ay, akala ko po sumama sa isa iba. Bali, ano nga po oo, na ganun na rin po yun kasi Eh, sabi niyo Wala anak niyo eh. kinuha muna po, hiniram muna po. Kasi wala makatulong yung anak kong bagong panganak. Eh, di mabait naman po pala yung asawa ninyo. Hindi naman. Sabi na po natin, mabait. Kung sa mabait talaga. Ang laki ng pinagbago po eh. Halos wala nang kinikilala. Hmm? Siguro po So, mapag-uusapan po natin yan sa off-cam. Pero mabait po talaga yun. Tutusin talagang malaki lang pinagbago. Ano yun? Hindi kita maintindihan, sir. Naintindihan nyo rin ako pagka yung naikwento ko na sa iyo sa off-cam. Ewan ko, Di- sa langaw. Hindi ko maintindihan. Magigets nyo rin po yun. Gets ko na nga eh. Gets ko na nga yung conclusion niya eh. Tanong pa po kayo. Ano po, ma'am? Wala. Speechless na lang. Pakikinggan ko na lang kayo. Sige. Sir DJ na lang mag-open, sir. Change topic po tayo. Baka gusto mo, i-off-cam ko na lang ho kayo, sir, at doon na ho kayo magpatuloy sa pag-uusap. Para mapaintindi Okay, mo sige. pa, mapapaunawa mo pa kay ma'am, no? Kung ano po yung status mo. Sige. Sige po, ma'am. Sige po, Sir DJ. Sige. Ma'am, paano po? Good luck po sa inyong dalawa, ha? Okay po. Thank you po, Sir DJ, sa pag-line up. Good luck. Salamat po, Sir DJ. Sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Oras natin 19 minutes after 9 o'clock, Philippine Standard Time.